Good morning from the happiest country in the world, mga ka-Gigi! Hello mga ka-Gigi! Welcome back to our vlog! Hello mga ka-Gigis! Magandang umaga na naman sa inyo from Finland! Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sana sa tuwing gigising kayo, masaya kayo. Kayong lahat mga ka-Gigi. Ayan, so another day, another vlog. Naihatid ko na naman ang baby. Naihatid ko na naman si Ziki sa kanyang daycare. So ngayon mag-isa na naman ako dito sa bahay. Nagliligpit-ligpit lang ako dito. Alam niyo naman mga ka-Gigi na pag merong maliit na bata ay talagang hindi tumatagal yung linis mo ng mga kahit 5 minutes dahil mamaya-maya kakalat lang nila ulit. Kaya ginawa ko, nilabas ko muna lahat yung mga toys ni Ziki kasi sobrang dami, as in ang dami. So kailangan ko ngayon i-segregate yung mga toys niya kasi sobrang as in dami. Kailangan ko na rin magtapon. Or kailangan ko na rin siguro ilalabas ko na lang doon kasi may playground dito sa labas namin. Maglalabas ako ng mga toys doon para pag summer yung mga bata na maglalaro doon sa playground, pwede nila laruin yung mga laruan kaysa itapon kasi masasayang lang. Tapos kung sino naman yun nandito sa Finland na may mga anak na boy, na lalaki, comment down below para maibigay ko po sa inyo kasi merong si Ziki mga maraming toys na hindi na nagagamit tsaka marami siyang mga damit na pinagkaliitan na. Kaya comment down below sa mga kababayan ko dito sa kababayan namin dito sa Finland kung sino na kailangan sa inyo. 3 years old na si Ziki. So meron siya ng mga 1-year-old to 2 years old na pinagkaliitan na damit. Tsaka may mga toys din siya. Tas ayun mga ka-Gigi, so ito papakita ko sa inyo yung naglaba na ako kahapon. So yan yung mga ganito yung sampayan dito mga ka-Gigi, ganyan siya. Alam nyo ba mga ka-Gigi na itong sampayan na to nakuha lang namin to sa basurahan. Ayan, nakuha lang namin to, itinapo na pero maayos pa siya mga ka-Gigi. So hanggang baba siya. So kapag gusto mo rin magsampay dito sa baba, ihuhook mo lang siya dito. Papakita ko sa inyo. Hook nyo lang siya dyan pag ganyan. Yan. Tapos, meron pa siyang isang layer na ganyan. Pero, yan, mga nilaban ko kahapon. So, nakasampay na. Tapos, ito, inayos ko lang itong motor ni Ziki. Itong parang play area niya. Yan, mga ka-Gigi. Yung ating living room. Tapos, ito, doon yan nakalagay. Pero, nilagay muna dito ni Keng. Ito yung Lego table ni Ziki, mga ka-Gigi. So, mahilig si Ziki sa Lego. Mahilig rin siya sa donut, ice cream na mga toys. Tapos meron yan dalawang storage area dito sa magkabila mga ka-Gigi. Yan. So binili namin sa kanya to kasi mahilig siya mag-Lego. Pero soon papalitan na namin to ng mas malaki kasi sobrang liit na nito kay Ziki. Tapos yun yung chair niya. Yan mga ka-Gigi. Tapos, comment down below kung gusto nyo tayo mag-house tour. Hindi ko na maituloy-tuloy yung house tour natin kasi wala ngang time. Galing kaming bakasyon, mga ka-Gigi, kaya ayun. Pero comment down below kung sino man sa inyo interesado man sa house tour. Pero meron tayong project kasi since magsa-spring na, ay salamat, matatapos na yung winter. Hindi na ako makapag-intay matapos yung winter, mga ka-Gigi. Pero magsa-spring na, tapos summer, kaya may project tayo na kailangan gawin mga ka-Gigi dito sa aming terrace or parveke kasi sobrang kalat. Ang dami na naming mga gamit dito. Ginawa na namin siyang storage area. Kaya ayoko sana ipakita sa inyo pero ito yung reality. Hindi ako magpapanggap sa inyo na ganito itsura nung pinaka-terrace namin kasi nga, ang dami naming gamit. So, wag nyo sana kami i-judge kung ganito yung makikita nyo, makalat. Pero gusto ko lang sa inyo i-share para project natin, ayusin natin to para sa summer makakatambay tayo dito, makakain tayo dito, ganun mga ka-Gigi. So, ito mga ka-Gigi. Pasensya na kayo, wag nyo kami i-judge. Ayan yung mga gamit dito. May table, may chairs.
kutsyon yan. Tapos ito mga ka-Gigi, dito, itong drawer na to. Kung sino man yung mga taga Finland na kailangan ng drawer, message nyo ako sa Facebook page namin, Izelan Ken, kasi pinapamigay na namin to. Hindi na namin kailangan, so maayos pa siya mga ka-Gigi. Yan, wala naman siyang sira. Kila Ate Inday, binibigay ko kaya lang hindi na kasya. So binigay namin kay Ate Inday yung table namin na luma. Ayan. Tapos ito yung view natin. Ayan mga ka-Gigi, sobrang dami naming gamit. Ayan yung bike ni Ziki. Yung parang kanyang tent. Mga ka-Gigi, puro toys ni Ziki yan. Yan. Grabe. Ganyan ang lagay ng ating terrace. Sayang, ang ganda ng view, 'di ba? Pero wag kayong mag-alala mga ka-Gigi kasi aayusin natin yun. Yun yung project ko. Project ko bago mag-summer. Ayusin yan, pagandahin yan, tignan nyo. Makikita nyo, magiging ano na yan, aesthetic or magiging Instagrammable. Ganun. Instagrammable para pwede tayo dyan mag-vlog. Para makita nyo. Pero syempre, papakita ko sa inyo yung kung paano natin sisimulan, kung ano yung gusto kong concept. Pero syempre, boho team pa rin tayo. Dahil mahilig ako sa bohemian or mahilig ako sa boho na parang theme. Mga ka-Gigi, mahilig lang ako sa mga neutral colors. Kung mapapansin nyo sa bahay namin, i-explain ko yon kapag nag-house tour tayo. Pero yun mga ka-Gigi, yung project natin ngayon, bago mag-summer. Tapos si Ziki, magbo-birthday na siya sa June 25, mga ka-Gigi. Kaya, grabe, ang bilis ng panahon. Grabe, sobrang parang yung panahon dumadaan lang ng napakabilis. Nakakalungkot at the same time, nakakatuwa rin kasi nakikita natin yung pag-grow ni Ziki. Ayun mga ka-Gigi, so ngayon maglalaba pa ako, magbibis muna ako ng pambahay, tapos maglalaba-laba tayo, labadami, labango. Tapos mga ka-Gigi, malungkot lang ako kasi yung ano namin, ito papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo mga ka-Gigi, yung plant ko, parang naano siya, na lanta. Pero kasi, ayan ayan siya mga ka-Gigi, Ito, yung dahon niya. Parang nalalanta na siya. Pero mga ka-Gigi, alam nyo, ito kasi sinearch ko tong plant na to. Tapos, hindi naman daw dyan kailangan ng sobrang diligan. Hindi siya kailangan ganun kadalas diligan kasi pag nalunod, mamamatay. So, hindi ko siya masyadong dinidiligan. So, feeling ko baka kailangan niya ng sunlight. Wala nga sunlight dito. So, ayan siya mga ka-Gigi. Nalulungkot ako kasi ang tagal nitong healthy. Tapos, pagbalik namin galing Spain, naging ganyan na siya. So, baka nagtampo siya kasi baka iniwan namin siya. Sorry na, ito naman, huwag ka na magtampo. Iwan. Comment down below mga ka-Gigi kung alam nyo tong halaman na to. Kung meron kayong ganitong halaman sa bahay, turuan nyo naman ako kung paano yung tamang pag-aalaga sa kanya kasi nalalanta na siya. Hindi rin naman ako ganun ka-pro sa paghahalaman. Kaya yung mga plantita dyan, plantito, bigyan nyo naman ako ng tips kung paano ko to aalagaan para mabuhay ulit siya kasi feeling ko nalalanta na siya. Ayoko naman diligan kasi baka lalo siyang malanta. Ganun mga ka-Gigi. Kaya comment down below naman sa mga plantita dyan. Mamaya kung merong time pa tayo, pwede natin to i-panty. Yung panty pala, huwag kayong mag-alala, hindi yun underwear. Dito sa Finland, iba siya. So, pag may mga bote, like mga ganito, mga ka-Gigi, yan. Pag may mga can or parang mga bottles, pwede mo siyang i-panty or pwede mo siyang pagkakitaan dito sa Finland, mga ka-Gigi. So, kagaya nito, makikita mo siya dyan sa bottle. Ito mga ka-Gigi, ayan 15 cents siya mga ka-Gigi. So, bawat bote ay merong halaga. Bawat bote merong amount. Kunwari 1.5, ganun mga ka-Gigi. Iba din yung price nun. So, dito sa Finland, karamihan ng mga ginagawa nila, nakikita ko, namumulat sila sa mga train station, sa mga basurahan, ng mga bote. Kasi walang masama mga ka-Gigi kung magpupulot ka ng mga bote. Kung tinapon na naman, pwede mo yun kuhain. Tapos, pag nakaipon sila ng maraming bote,
papapalitan nila yun, tapos magiging pera mga ka-Gigi. Kaya legit na totoong may pera sa basura. Meron akong kilala, si Kuya Bay. Ayan, lalagay ko yung YouTube channel niya dito, Bay Tiburcio. Nag-iipon siya ng mga bottles, tapos iniipon niya yung pera. Nakakatuwa yung ganun mga ka-Gigi, na malaman mo na sa pagpupulot ng bote pwede kang kumita ng pera. Ganun dito mga ka-Gigi. Kaya kaming mga namumulot ng bote dito, iba't ibang lahi. Nakikita ko, parang pag sumasakay sila sa mga train, ganun. At check nila yung bawat basura, kunwari sa mga city center, check nila. Lalo na pag Friday, Saturday, mga tiba sila. Dahil usually maraming umiinom sa labas, ganun. Lalo na pag summer, ang daming umiinom sa labas. So yung mga bote nagkalat dyan, kinukuha nila yun, tapos pinapapalitan nila, tapos nagiging pera. Ganun dito mga ka-Gigi. Ipapakita ko rin sa inyo mga ka-Gigi kung paano nagiging pera yung bote. Mamaya kung meron tayong time. Pero kung wala, sa susunod na vlog or sa mga next vlogs, ipapakita ko sa inyo na legit na may pera sa basura. Kasi 'di ba syempre basura na yan, tinapo na, tapos kinuha mo, pagkakakitaan mo. Ganun mga ka-Gigi. So dito, diskarte lang kung paano kang didiskarte sa buhay. Update mga ka-Gigi, change of plans. So may tumawag sa akin yung pinaka corporate chef namin, tapos pinapapasok niya ako, kailangan ko daw pumasok kasi kulang sila sa tao, meron silang group reservation. So papasok na ako ngayon mga ka-Gigi, nagmamadali na ako kasi bigla akong tinawagan. So si Keng na lang susundo kay Ziki sa daycare mamaya. Kaya nandito na tayo sa yan, sakay tayo ng train. Sakto, andyan na yung train. Sakto lang tayo mga ka-Gigi. Yan, sakay na tayo. So mga ka-Gigi, yan, naglalakad na ako papunta dun sa hotel. Yung hotel na to, yung papag-workan ko today is ibang hotel mga ka-Gigi. Hindi siya Crown Plaza, hindi rin siya Hotel Indigo. So ito ay Holiday Inn, pero kasama rin siya sa IHG Group. So pwede rin kami mag-work doon. So kailangan nila ako kasi merong reservation. So ngayon, pupunta tayo doon mga ka-Gigi. Pupunta ako doon sa Holiday Inn. Dito siya sa may highway. Ayan oh. Ayan mga ka-Gigi. Kung nakikita nyo, ayun o, Holiday Inn. So tatawid tayo dyan, tapos gaganon tayo. Ayun na yung Holiday Inn. So mga ka-Gigi, ang sinakyan ko pala, nag-train ako mula sa amin, nag-train ako papunta ng City Center. Tapos pagdating sa City Center, sa Rauta Tintori or dun sa Central Railway Station, nag-metro naman ako ng 2 stops mga ka-Gigi. Pagkasakay ko ng metro, 2 stops. Tapos, ayun, eto na yung work. So, medyo malapit lang naman. So, yan, malapit na tayo. Tatawid na lang tayo dyan. Tapos, ayun na, kung nakikita nyo yan, Holiday Inn. So, dyan tayo mag-work for today's video, mga ka-Gigi. Pero tingnan natin kung makakapag-vlog tayo sa loob kasi syempre may kasama tayo. Yan. Tatawid na tayo dahil ito ay pedestrian. Siyempre, magsastop yung mga sasakyan na yan. Kasi priority ka. Sana all priority. Yan. Lamig. Can I get some keys for the downstairs? Yes.
able to get a Okay. Yeah. Yes. So cute. Thank you so much. Ito yung parang key mga ka-Gigi para makapag ay, ito. So mga ka-Gigi, nandito na tayo. Andito na tayo sa pinaka-locker. So kaya alam ko kasi before, parang once nakapag-work na rin ako dito, kaya medyo kabisado ko na. Pero hindi talaga ako dito. So binibigyan lang ako ng shift dito kapag kailangan nila ng tulong. Kaya kung makikita nyo, wala akong key. Nanghingi lang ako dun sa reception ng parang key para makapasok tayo dito sa pinaka locker, ganun, kasi hindi ka makakapasok kapag wala kang mga susi, mga ka-Gigi. Kaya yan. So wala rin akong sariling locker dito. Kung makikita nyo, dahil hindi naman ako dito nag-work. Extra lang tayo dito, mga ka-Gigi. So ganyan yung locker dito. Yan. Yan, mga ka-Gigi. Tapos ito, meron silang kumuha lang ako ng uniform. Kasi uniform nila dito is white na long sleeves. Tapos yan, extra nakalagay. Pag extra, pwede mo gamitin mga ka-Gigi. Kasi ibig sabihin, pang extra lang siya na work. Pang extra lang siya na, extra worker lang siya mga ka-Gigi. Kaya pwede mo gamitin. Tapos may mirror. Tapos dito, yan mga ka-Gigi. Malaki siya. Ito. Meron rin shower area kung gusto mo maligo, nainitan ka, ganun mga ka-Gigi. Ganyan yung locker dito. So, bis na tayo. So, tinur ko muna kayo kasi medyo maaga pa tayo. Maaga talaga ako pumasok kasi para sure na hindi tayo malate. So, mga ka-Gigi dito, pag sa mga extra, ay sa mga hotels, malalaki talaga yung sizes nila. Kaya kailangan meron kang baong uniform. Pero kasi yung uniform ko nandun sa ibang hotel, so hindi ako nakapagdala. Pero buti meron akong dalang pants. Yan. Akin tong pants, pero ito mga ka-Gigi, yung chef's jacket, sa kanila to. Yan. Kung nakikita nyo, sa kanila to, tong chef's jacket, malaki siya mga ka-Gigi. Yan. Malaki sa akin. So, long sleeve siya hanggang dito, pero tinupi ko lang kasi para makapag-work ako na maayos, ganun. Yan, so tinitiklop ko muna yung mga damit ko. Tapos yung bag ko, ibababa ko siya sa baba kasi wala akong sariling locker dito. So dun ko siya sa office sa baba iiwan. Usually ganun yung ginagawa dito. Tapos, nagbaon din ako ng sarili kong knife. Ito mga ka-Gigi. Yan. So, nilagay ko lang siya dito. Tapos, ito. Knife to ni Keng, pero hiniram ko kasi, hiniram ko muna. Knife namin to sa bahay. Ano pa ba? Tapos, kukuha ko na apron doon. Kasi kailangan may apron. Siyempre, puti itong uniform natin para hindi madumihan. Yan. Tapos, ipupusod ko lang yung buhok ko. Ipupusod ko lang yung buhok ko mga ka-Gigi. Kasi, hindi pwedeng nakalugay dyan. Siyempre, sa food tayo kailangan malinis. So, yan mga ka-Gigi, ganyan. Pag nakapagpusod na ako, nagpapabango ako. Tingnan nyo, paubos na yung pabango ko. Kasi, hindi masyado mabango yung pagkakalab. Kaya, pabango tayo. Siyempre, dapat kahit pa paano, mabango pa rin tayo kahit nasa kusina. Wala namang aamoy. Yan, ubos na. J'adore pala to mga ka-Gigi from Dior.
Sobrang bango niya. As in, yan. Ubus na. Meron pa ako isa sa bahay. So, hinahanap ko yung aking pentel pen. Kasi dapat dito, meron ka parating pentel pen tsaka ball pen dito sa pinaka pocket dito sa side. Kasi pagka magsusulat ka ng mga dates, gano'n, sa mga food na ginagawa mo or sa mga misa, sa mga preps, kailangan meron ka nun parate. Tsaka ball pen. So, hindi ko makita kung nasan yung pentel pen ko. Kung saan ko na ilagay. So, ito mga ka-Gigi, pentel pen, lalagay mo siya dito sa pinaka-bulsa or ball pen dito sa side. Ganun mga ka-Gigi, kailangan meron ka parating ganito sa side pocket ng iyong chef's jacket. Yan. Tingin ko, ready na tayo. Pero time check, mga ka-Gigi, tayo ay maaga pa. Maaga pa tayo. Kaya, uupo muna ako dito sa may locker area. Tingnan niyo yung socks ko, mga ka-Gigi, heart. Ganyan ang socks na nagtatrabaho sa kitchen. Ayan. Ito ang ating uniform dito sa Holiday Inn. Tapos, kuha lang ako ng apron dun sa labas. Kuha tayo. Wala na apron mga ka-Gigi, patay. So, ganyan yung mga uniform nila dito. Long sleeve siya. Pero ba't ganun wala na apron? Lagot. Ubusan tayo apron. There's only two people with allergies, so one of them is snails, and they're not having snails, Yeah. and then the other one is Yeah, I saw walnuts. it. So, Walnuts, yeah. Mga ka-Gigi, nahiwa ako. Kita nyo? Malaki yung hiwa ko. Band-aid yan. Napuno na ng dugo. Magpapalit ako sa CR. So mga ka-Gigi, kanina naghihiwa ako ng isda. Ang nahiwa ko, nag-slide. Nahiwa ko yung pinaka. Ganito yung tip. Tas grabe yung dugo. Kaya ngayon, papalitan ko ng Band-Aid. Sobrang busy kami kanina, nagmamadali. Kaya, yan, ang napapala. So, ito mga ka-Gigi, pinalitan ko na yung Band-Aid. Grabe, sobrang sakit. Ang sakit sobra. Ang hapti. Malalim yung hiwa niya mga ka-Gigi. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi, syempre, baka mandiri kayo. Kaya, yan, pinalitan ko. Hi mga ka-Gigi! Ayan, update. Time check, magi-11:30 na. Nagmamadali na ako kasi magsasara na yung metro. So, pinag-overtime nila ako kasi sobrang busy kami mga ka-Gigi. As in, meron kami mga group reservation. Tapos, ang daming mga preps, misa, ganun. Kaya, kaka-out ko lang ngayon. As in, ngayon lang. Kung makikita nyo, wala nang tao sa labas. Ayan oh, parang ghost town na. Tayo na lang tao. Yan. Ito mall yan, yung Kaupakeskus, Ruo Halati. Yung Ruo Lahti mga ka-Gigi, yun yung station ng metro. Ito, dito sa area na to, ang pangalan Ruo Lahti. Ayun, so, pinauwi nila ako bago magsara yung metro kasi
Hindi ko alam kung ano sasakyan ko pa uwi pag nagsara yung metro kasi pag pauwi ko, yun yung daan ko. Metro tapos train. Hinala ko mga ka-GG kaya ayun. Uwi na tayo. Mga ka-GG, nakita nyo yun. Ayun o, may rabbit. Ayun o. Oh my God. Nakasalubong ko pa talaga. Sabi ko na aso. Ang laki. Takot ako sa rabbit mga ka-GG. Takot ako sa rabbit. Ayan. Ano yung metro? Kung nakikita nyo yung color red. Ayan, metro station na. So tatawid lang tayo tapos nandun na tayo. Mahirap kumita ng pera. Ang hirap kumita ng pera mga ka-GG. So yan. Ayan na. Rola tea. Mga ka-GG. Yan. 3 minutes. Ay. Padong ba? O tama. 3 minutes. Tingnan yung mga ka-GG. Walang katao-tao. Tayo lang. Ang taas. Yan. Uwi na tayo. Grabe pagod ako. Tas matindi pa yung tama ko. Dito pa talaga sa middle finger. Lit na naman ako ng Band-Aid. Kasi talagang malalim siya mga ka-GG. Mahirap magtrabaho pag isa lang kamay. Hindi ko alam sinat ko nga si Ken, kala niya naputol yung daliri ko kasi ang lalim talaga mga ka-GG. So natatakot na ako kanina pero kailangan ako nung kasama ko kaya ayun, hindi ko siya maiwan kaya laban lang tayo mga ka-GG. Yan mga ka-GG, nandito na tayo sa metro. Walang tao. Yan. Ayan, so 1 minute na lang yung train. So mga ka-GG, kumuha ko ng Band-Aid doon kasi ito, maganda to kahit nababasa, hindi siya natatanggal. Parang waterproof siya, kaya kumuha ko dun sa first aid kit namin. Yan. Ayan mga ka-GG, nasa bahay na tayo. Nagpapahinga muna ako dito, naupo muna ako dito sa sofa kasi yung mag-ama tulog na. Pagpasok ko ng bahay, naririnig ko agad yung hilik ni King sa pinto pa lang. So tulog na sila kasi maaga nga natutulog kasi may daycare bukas, may daycare si Ziki. So hindi ko alam kung magigising ako na maaga kasi nga ako ang naghatid kay Ziki sa daycare mga ka-GG kasi si King ang pasok niya 7 AM. So grabe, ang sakit ng likod ko as in, grabe, parang ang tagal ko nagtrabaho ngayon kasi as in non-stop, wala kaming tigil sa kakagalaw. Alam niyo yun, wala kaming tigil as in walang break mga ka-GG sa tagal ko sa mga 8 hours na yon. Ang pahinga ko lang is magsi-CR, ganun, iihe, syempre. Syempre, kailangan mo umihi, hindi ka pwede magpigil ng ihi. Ayun mga ka-GG. So, kaya nagpapahinga muna ako dito sa sofa.
bago ako maligo kasi naliligo na kami sa gabi mga ka-Gigi para presko pagka matutulog. Update pala dun sa bagahe namin na nawala mga ka-Gigi, yun sa previous vlog. 'Di ba? Naiwan yung bagahe namin sa Amsterdam, tapos umuwi kaming walang bagahe. Update pala na nakuha na namin, dineliver na dito mga ka-Gigi kahapon din. Hindi ko lang masyado na i-vlog kasi si Kuya Dudong nagpunta nga dito kahapon. So, syempre, nakafocus kami sa pag-aasikaso kay Kuya Dudong, ganun. Kaya, hindi ko na na-i-vlog masyado. Pero, ayan, papakita ko sa inyo yung nakapag-vlog ako ng konti, ka-Gigi, para meron akong ma-update sa inyo kung ano na nangyari dun sa bagahe namin. Mga ka-Gigi, sinabi ko nga sa inyo, diba, na hindi namin nakuha yung bagahe namin kagabi. Naiwanan dun sa Amsterdam. Sabi nila kailangan namin i-file yung report na hindi namin nakuha yung bagahe. Tapos, i-deliver na lang daw nila. Tapos, buti na lang kinabukasan, which is today, mga ka-Gigi, dineliver na yung bagahe namin. So, kinakabahan ako kasi paano ko hindi bumalik sa amin, ganun. Syempre, lahat ng gamit namin, lahat ng pinamili namin nandun. At lalong-lalo na mga ka-Gigi, nandun yung pandesal na galing sa Forn de Manila. So, yun yung Forn de Manila mga ka-Gigi is First Filipino Bakery sa Barcelona. Kung hindi nyo pa po sila nafa-follow, andito lalagay ko yung Facebook page nila. Sobrang babait ng owners mga ka-Gigi, kababayan natin. Proud to be Pinoy. Ang sasarap lahat ng mga tinapay nila mga ka-Gigi. Ito na si King. Dala na. Doon na lang kinuha sa baba yung pinaka sira ko kasi basag ayun no. Pati yung ilalim mo Oh basag. my God! Warrior isa child. Bakit? Pati ito ilalim mo. Warrior isa child. Sira mga ka-Gigi. Tingnan nyo. Tapos ito mo, kulay puti diba? Boom, puro gas-gas. Bakit daw, babe? Hindi sinabi? May sinasabi ko siya na parang ano lang, pasok doon sa insurance eh. Ito mga ka-Gigi, ganito ginawa nila sa bagahe namin. Sira-sira, Kita nyo ba, Butas na. Ano ba to? Ito, kabago-bagong bili namin. Wala. Ganito na itsura niya mga ka-Gigi. Bago pa lang yan. Tas Ito rin, puro gas-gas oh. Yari tayo kay Nero. Yari tayo kay Nero nito. Shit, mais kaya yan. Sa brother-in-law ko pa naman yan. Sa brother ni King, kay Nero. Hiniram lang na. Sorry, Nero. Sorry. Yan. So, ganyan ginawa nila sa bagahe na. So, na-late ng isang araw yung mga bagahe namin, mga ka-Gigi. Ayan. Namasyal pa sa Amsterdam. Naiwan sila. Naiwan sila sa Amsterdam. Mga ka-Gigi ngayon, mag-unboxing tayo nitong sirang bagahe. Iinis ako mga ka-Gigi. Grabe. Alam nyo, very ano pa naman to sa akin. Very memorable itong luggage na to kasi sa Pilipinas ko pa to binili. Binili ko to nung first time ko magpupunta dito sa Finland. So, siguro mga 5 to 6 years ago mga ka-Gigi. Binili ko to sa SM Taytay. Gigi kasi first time ko nga pupunta dito sa Finland. Tapos, nasira lang ng ganun. Kaya nakakalungkot. Galing pa tong Pilipinas. Pero, ewan ko ganun talaga. Pero mga ka-Gigi, dito naman, may papasok mo naman siya sa insurance. Pero kahit na, diba, nakakainis lang pagka nasisira yung mga gamit mo. Thank God, nakuha naman namin. Wala naman kulang. Hindi ko lang sure kung binuksan nila. Pero hindi pa rin namin masyado na na-check. Nakita nyo naman yung nangyari dun sa bagahe. Yung dineliver sa amin kahapon, grabe. Yung pinakita sa akin ni Ken, grabe. Sirang-sira yung luggage. Nakita nyo naman sa video, 'di ba? So, ginawa ko, nag-file ako ng complaint sa airlines, which is KLM. Ang ginawa ko agad is, nagreklamo ako, nag-file agad ako ng complaint sa online, sa website nila. Tapos yun, tinanong yung
flight number, tinanong yung booking number, tapos pinag-fill up yung form, nag-fill up ng mga information, ganun. Tapos nagpa-send ng mga pictures ng pinaka-luggage. So, pinakita ko sa kanila kung gaano kasira yung luggage, mga ka-Gigi. Which is sobrang nainis ako kasi galing pa ng Pilipinas yun. So, binili ko yun sa Pinas, brand new. Tapos, yung unang-unang punta ko dito sa Finland, no? So, 2018 yun, mga ka-Gigi. So, memorable sa akin yun. Syempre, memorable sa akin yun. Kaya, syempre, nainis ako yung nakita ko na ganun yung luggage. Ayun, mga ka-Gigi, kaya stress na stress ako kahapon kung bakit ganun yung nangyari. Siguro kasi binabato-bato nila, ganun. Kasi mga ka-Gigi, grabe, pag nakita nyo, talagang binabato lang nila yung mga luggage. Hindi nila iniingatan pag nasa airlines. Pagka nandun sa airport. Kaya, intay na lang natin yung sagot nila kung i-refund nila. Pero talagang kailangan nila i-refund, mga ka-Gigi, kasi nakita nyo naman kung ano nangyari dun sa baggage, dun sa luggage namin. Ay nako, grabe. Tapos yung isang luggage, hiniram lang namin yun sa brother-in-law ko, si Nero, yung Samsonite, yung color green. Ang dumi-dumi, mga ka-Gigi, grabe. So kahapon, nilinis ko agad kasi syempre nahihiya naman ako dun sa brother-in-law ko. Hiniram na nga lang namin, tapos ganun pa. Hindi naman namin alam na magkakaganon. Kasi pina-check-in nga nila rin yun. Luggage lang yun. Ibig sabihin, dun mo lang siya pwedeng ilagay dun sa parang overhead bin. Since puno na nga daw yung flight, pina-check-in na nila sa amin yun, which is free daw. So, syempre, chinek-in namin kasi para wala na kaming dalas, 'di ba, mga ka-Gigi, mas hassle-free pagka walang dalang mga tulak-tulak na ganun. So, ang dala lang namin ni Keng is backpack. Tapos, hindi namin alam ganun. Tapos, yung nakita niyo yung color white na luggage, kakabili lang namin nun doon sa Primark. May nagsabi na Primark daw yun. Pero kasi taga Finland kami. Ang basa doon, Primark. Parang 'di ba sa atin ang tawag IKEA. Dito IKEA, mga ka-Gigi. Iba-iba yung pronunciation natin. Ayun, so doon namin binili yun sa Primark, yung white na luggage. Tapos, grabe, ang dumi agad. Parang hindi bago. Parang sobrang luma na. Na-stress talaga ako, mga ka-Gigi. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa. Nangyari lahat. May dahilan lahat kung bakit nangyayari. Sana lang, babalitaan ko kayo kung i-refund ng airlines. Pero kailangan nila i-refund yun. Kung hindi, isusumbong ko sila kay Tulfo. Joke. Ayun, mga ka-Gigi, papahinga muna ako kasi grabe, sobrang napagod ako. Ito ka na.